Na-experience nyo na rin ba yung tipong kahit gustuhin mong maging malakas parang kulang ang sigla ng katawan mo? Kahit kumakain ka naman ng wasto, kulang pa rin ang enerhiya. Lalo na ngayong medyo may edad na tayo. Parang mabilis mapagod, masakit ang kasukasuan, o kaya madalas na lang humihilabang tiyan. Ang hirap, di ba? Lalo na kung may mga apo ka pa na gusto mong makasama or maalagaan. Ang totoo, hindi porket senior ka na ay wala ng pag-asa para maging masigla, mas malakas at mas masaya sa katawan. Ngayon, pag-uusapan natin ang 5 bitamina na subok na sa ng maraming seniors in quote ang nakakagulat pa. Kahit 20 lang ang ilan sa mga ito, malaki na ang tulong sa ating katawan. Sa dami ng mamahaling supplements na binebenta ngayon, minsan akala natin kailangan gumastos ng libo-libo, pero may mga bitamina na abot. Kaya epektibo at madaling hanapin sa butika. Hindi ito sponsored at wala rin akong binebenta. Gusto ko lang makatulong sa inyo, lalo na sa mga seniors nating kapos din sa budget. Pero gusto pa ring alagaan ang kalusugan nila. Lalo na sa panahon ngayon na mahal ang bilihin, mahal ang doktor, mahal ang gamot, kailangan natin ng alternatibo na makakabuti sa katawan pero pasok pa rin sa bulsa. Simulan na natin sa unang bitamina. Unang-una sa listahan ay ang vitamin C. Oo, kilalang-kilala na ito. Pero hindi lahat alam na kahit PHP7 lang per tablet ang vitamin C sa mga generic pharmacy, ang epekto nito ay pangatagalan. Bakit mahalaga ang vitamin C sa seniors? Simple lang, ito ang pangunahing proteksyon natin laban sa sakit. Sa edad to nating ito, mas mahina na ang immune system. Yung simpleng ubo at sipon pwede nang mauwi sa komplikasyon. Pero kung palagi tayong may sapat na vitamin C sa katawan, mas lumalakas ang panlaban natin. At hindi lang yon, nakakatulong din ito sa mas mabilis na paghilom ng sugat at sa pag-absorb ng iron mula sa pagkain. Ang tip ko, bumili lang ng generic na ascorbic acid na may 500 hindi kailangang branded. Uminom ng isa bawat araw. Mas mainam kung pagkatapos kumain sa umaga. Hindi lang ito panlaban sa trangkaso. May mga pag-aaral ding nagsasabing nakakatulong. Ito sa healthy aging at sa kalusugan ng balat. Alam mo yung mga seniors na kahit 70 na parang 50 pa lang ang hitsura. Isa sa sekreto nila, consistent na paggamit ng vitamin C, hindi instant ang epekto pero sa araw-araw na paggamit, makikita mong mas nagiging protektado ka laban sa sipon, ubo at iba pang simpleng impeksyon. Ngayon, punta na tayo sa pangalawang bitamina at ito, madalas nakakalimutan ng vitamin B complex, ito ang energy vitamin ng katawan. Pag kulang tayo sa B complex, napapansin nyo ba yung parang wala tayong ganang gumalaw? Laging pagod, laging lutang ang pakiramdam at sa mga seniors, pwedeng mapagkamalan pa itong demensya o depression. Pero ang totoo, baka kulang ka. Lang sa B vitamins, may kilala akong lolo na akala ng pamilya niya may Alzheimer's na. Nalilimutan ng mga simpleng bagay, tulala minsan laging matamlay. Pero nang ipasure, ang problema pala ay severe vitamin B12 deficiency. Pagkatapos ng ilang linggong supplementation, balik sigla, balik saya at balik ang dating pagkamasayahin niya. Minsan hindi agad gamot ang solusyon. Minsan simple lang talaga, kulang lang sa sustansya. Ang kagandahan dito may mga B. Complex tablet na pH lang bawat isa at yung iba, may halo na ring folic acid at B12, perfect para sa seniors. Laging nakakaranas ng pangangalay, pamamanhid or pagkahilo. Ang vitamin B1 ay tumutulong sa nerves. Yung B6 ay para sa brain health at ang B12 para sa dugo at utak. Lahat yan nasa isang tablet lang. Kaya kung medyo sumasakit-sakit na ang bato o parang nanlalambot ang katawan, subukan mong uminom nito sa umaga pagkatapos kumain. Mapapansin mong mas alerto ka, mas energized at mas magaan ang pakiramdam. Minsan may maririnig ka na senior na sinasabi, "Naku, wala na akong gana." Parang laging pagod. Imbes na agad uminom ng kape o energy drink, bakit hindi subukan ng B-complex? Hindi lang ito pang energy. Tumutulong din ito para maging mas malinaw ang pag-iisip. Kung dati ay madalas kang makalimot, baka ito na ang kailangan mong subukan. May kwento ako tungkol sa lola ng kaibigan ko. Nagsimula siyang uminom ng B-complex araw-araw. Tapos after 2 weeks, sabi niya parang bumalik ang dating sigla. Hindi na siya inaantok sa hapon at mas madalas na siyang makausap ng mga apo niya kasi mas active na ulit siya. Ang maganda pa rito, hindi lang energy ang nababalik, pati gana sa buhay. Yung simpleng pag-aalaga ng halaman, paglalakad sa umaga o kahit pag-uusap sa kapitbahay, bumabalik yung sigla na parang bata ka ulit. Ngayon baka tanungin mo safe ba yan kahit may maintenance ako? Ang sagot, oo. Sa karamihan ng seniors ay ligtas ito. Pero kung may specific kang kondisyon tulad ng chronic kidney disease o severe liver problems, mainam pa rin na itanong muna sa doktor. Bago tayo lumipat sa susunod na bahagi ng video,
Gusto ko lang i-remind kayo na ang layunin natin dito ay makatulong hindi para palitan ng gamot o payo ng inyong doktor. Pero kung makakatulong itong mga murang bitamina para gumaan ang pakiramdam ninyo, malaking bagay na rin yun ba? At kung gusto mo pang malaman, ang ibang bitina na baka hindi mo alam pero pwedeng makasagip ng kasukasuan mo, ng tiyan mo o pati ng memorya mo. Stay tuned sa Part 2 Comment 1. Kung andito ka pa at gusto mong malaman ang susunod, kung andito ka pa, ibig sabihin interesado ka talagang mapalakas ang katawan mo kahit sa murang paraan. At alam mo, hanga ako sao kasi hindi lahat ng senior ay may disiplina. Paring maghanap ng paraan para gumaan ang pakiramdam at maging aktibo. Ibig sabihin lang nito, mahal mo ang sarili mo at gusto mong humaba pa ang oras mo kasama ang pamilya, lalo na ang mga mahal mo sa buhay. Ngayong natutunan na natin ang halaga ng vitamin C at vitamin B complex, dumako naman tayo sa pangatlong bitamina na sobrang underrated. Pero napakahalaga lalo na sa mga may edad, ang vitamin D3. Alam mo bang halos kalahati ng mga Filipino seniors ay may kakulangan sa vitamin D? Kasi ang pinagmumulan nito araw ay hindi na natin gaanong nakukuha lalo na kung hindi na tayo palaging lumalabas ng bahay o kung mahilig tayong magsuot ng sombrero, payong o kumukubli lang sa lilim. Hindi rin sapat ang vitamin D na nakukuha natin sa pagkain lang. Kaya kahit araw-araw pa tayong kumakain ng isda, madalas kulang pa rin ang katawan natin. Pero bakit importante ito? Simple lang, ang vitamin D3 ay mahalaga sa buto, kasukasuan at muscles. Kung napapansin mong parang masakit ang balakang, tuhod, likod, lalo na pag naglakad ka lang ng kaunti, posibleng kulang ka sa vitamin D3. May mga seniors din na madaling matapilok na dadapa o parang lutang habang naglalakad. Hindi nila alam na ang dahilan ay hindi lang kahinaan ng katawan kundi kakulangan sa vitamin D. Kasi ito ang tumutulong sa katawan para maabsorb ng maayos ang calcium, ang pangunahing sustansya ng ating mga buto. Kung kulang ka sa D3, kahit uminom ka pa ng gatas o calcium supplement, hindi rin ito maabsorb ng tama. Magkano ang isang soft gel ng vitamin D3? Sa ilang bote ka may makikita kang 400 IU. Capsule na nasa 8 to pH 10 lang bawat isa. Sa isang beses lang kailangan sa isang araw. Kadalasan nga every other day pa ang rekomendasyon ng iba. May lolo akong kakilala, 72 years old. Ang reklamo niya nun, ang lakas daw ng palpitations niya kapag natutulog siya. Minsan sumasakit din ang mga hita at binti niya kahit hindi naman siya lumalakad ng matagal. Nang ipina-check up siya, pinainom siya ng vitamin D3. After 1 month, lumiit ang sakit at kahit yung pagtulog niya ay gumanda. Ang kagandahan pa, ang D3 ay tumutulong din sa immune system tulad ng vitamin C. Kaya kung sakaling hindi ka makakuha ng sapat na araw, lalo na kung palaging nasa loob ng bahay, pwedeng-pwede kang magdagdag ng D3 bilang suporta sa buto at resistensya. Ngayon, lumipat na tayo sa ika-4 na bitamina. At kung may nararamdaman kang parang hirap sa pagdumi, kabag, madalas na paghilab ng tiyan, o kaya parang laging bloated, baka ito na ang sagot sa iyo, ang probiotic capsules. Baka sabihin mo, hindi ba bakterya yan? Tama ka. Pero ito ang mabubuting bakterya na tumutulong para maging malusog ang tiyan at panunaw ng isang tao. Sa totoo lang, sa edad nating ito, humihina na ang digestive system. Yung simpleng pagkain ng munggo, saging o kahit tinola lang, minsan parang ang bigat sa tiyan. Minsan hindi mo na rin alam kung constipation ba yan o may ibang problema na sa loob. Pero alam mo ba sa mga pag-aaralang, probiotics ay nakakatulong hindi lang sa panunaw, kundi pati sa pag-absorb ng nutrients ng katawan. At sa mood o mental health natin, yes, tama ang narinig mo. May epekto ito sa emosyon natin. May tinatawag na God-brain connection. Kapag hindi maayos ang tiyan, apektado rin ang utak. Kaya kung madalas kang matamlay, iritabo o parang may lungkot na hindi mo maipaliwanag, baka hindi lang ito dahil sa problema, baka dahil sa tiyan mo rin. Ang good news, may mga probiotic capsules na nasa P20 lang kada piraso and isang beses lang iniinom sa isang araw. Mainam ito kapag may acid reflux ka, kabag, o kahit yung feeling mo hindi ka fully nadudumi araw-araw. Maraming seniors ang nakinabang dito. Mas gumaan ang tiyan, mas gumanda ang tulog, at mas naging regular ang pagdumi. May kilala akong nanay, 68 years old. Sabi niya dati-rati halos every 3 days lang siya nadudumi. Ang bigat sa tiyan, ang init ng ulo. Pero nang sinubukan niya ang probiotics, biglang naging araw-araw at mas magaan ang pakiramdam. Tapos bonus pa, nabawasan daw ang kabag niya tuwing gabi. Alam ko minsan ay nakakalimutan na nating bigyang pansin ng panunaw. Pero napakahalaga nito kasi kahit uminom ka ng lahat ng bitamina,
Kung hindi maayos ang tiyan mo, hindi rin ito maa-absorb ng katawan. Sa apat na bitamina na napag-usapan natin, vitamin C, B-complex, D3 at probiotics, hindi lang ito mga murang bitamina. Ito ay murang tulong para humaba pa ang buhay mo. Hindi kailangan ng mamahaling supplements para gumanda ang pakiramdam. Hindi mo kailangan gumastos ng 1,000 kada linggo para lang masabing malakas ka. Minsan kailangan lang natin ng tamang kaalaman at tamang diskarte. Ang tanong, handa ka na bang alamin ang huling bitamina na susi sa sigla at lakas? Ito na ang pinakahihintay ng marami. Lalo na yung mga madalas mangalayang katawan, mabilis mapagod, o yung mga gusto pang sumabay sa mga lakad ng apo nila. Comment 2 kung gusto mong ituloy ang laban para sa sarili mong kalusugan at gusto mo nang malaman ang panglima at huling bitamina sa susunod na bahagi. Kung nakarating ka sa part 3, saludo ako sa ibig sabihin seryoso ka talaga sa pangangalaga ng sarili mong kalusugan at hindi lang para sa sarili mo kundi para na rin sa pamilya mong umaasa sa'yo. Sa mga apo mong laging humahanap ng kalinga mo at sa sarili mong kagustuhang makaramdam ulit ng lakas, gana at sigla sa katawan. Ngayong napag-usapan na natin ang 4 na subok at murang bitamina, vitamin C, B-complex, vitamin D3 at probiotics. Dadako na tayo sa ika-5 bitamina na maraming Pilipino ang hindi pa rin alam na napakahalaga lalo na sa mga senior. Pero murang-mura lang ito at pwedeng-pwede sa araw-araw. Ito ay ang iron plus ferrous sulfate. Ngayon baka sabihin mo hindi ba para lang yan sa buntis? Yan din ang akala ng karamihan. Pero alam mo bang maraming seniors ang may hidden iron deficiency na hindi agad napapansin? Kapag madalas kang hinihingal kahit simpleng lakad lang, parang nanlalambot ang tuhod mo or madaling sumakit ang ulo at parang bumibilis. Ang tibok ng puso kahit hindi ka naman tumatakbo, posibleng kulang ka sa iron. Lalo na kung medyo maputla ka o parang wala kang gana sa halos kahit anong bagay. Ang iron ang tumutulong para makagawa ang katawan natin ng hemoglobin. Yan ang bahagi ng dugo na nagdadala ng oxygen papunta sa buong katawan. Kapag kulang ka sa iron, ibig sabihin kulang sa oxygen ang mga lamang loob mo, muscles mo at utak mo kaya madaling mapagod, madaling makalimot at parang laging may hilo. Alam ko madalas kapag hinihingal, iniisip agad na problema sa puso. Pero bago kakabahan, baka naman simpleng kulang ka lang talaga sa iron at hindi mo kailangan ng mamahaling supplement para rito. Sa maraming botika, may ferrolfate tablets na 1 to P2 lang kada isa. O hindi ka nagkamali ng rinig. At kahit generic pa yan, subok na sa maraming pasyente. Pero teka, kailangan mo bang uminom nito araw-araw? Hindi naman, kadalasan, every other day ay sapat na lalo na kung hindi ka naman nanimik. At syempre, mas mainam kung magpatingin ka muna para siguradong swak sa katawan mo ang dosage. Pero kung nararamdaman mo talaga ang mga sintomas na nabanggit natin, pwedeng subukan ito under guidance ng isang health worker. May lola akong nakausap dati sa health center. Sabi niya, araw-araw siyang tinatamad. Hindi na siya sumasama sa palengke, hindi na siya sumasayaw tuwing may senior, Zumba. Akala niya tumatanda. Lang talaga siya. Pero nung sinimulan siyang bigyan ng iron supplement, 1 linggo lang ang lumipas. Bigla siyang nagkwento na parang bumalik yung dating lakas niya. Hindi na raw siya agad hinihingal. Mas madali na siyang makalakad at mas nakakatuwa balik Zumba na ulit siya tuwing Sabado. Ganun kasimple minsan ang solusyon pero dahil sa kakulangan ng impormasyon, maraming seniors ang tahimik na nagtitiis. At gusto ko rin sanang ipaalala ang 5 bitamina na ito, vitamin C, B-complex, vitamin D3, probiotics at iron ay hindi pang mayaman lang. Hindi mo kailangang bumili ng imported o branded na multivitamin na tig-pratristo kada bote. May mga abot kaya at epektibong alternatibo na pwedeng mag-boost ng kalusugan mo araw-araw. Kaya anong susunod mong hakbang? Una, balikan mo ang sarili mong katawan. Ano ang nararamdaman mo madalas? Madaling sipunin o rubuhin. Subukan ng vitamin C laging lutang o pagod. Baka kulang ka sa B-complex. Sumasakit ang kasukasuan o likod. Subukan ng vitamin D3. Madalas, ang kabago hindi regular ang pagdumi. Mag-probiotics ka. Parang laging walang hangin ang katawan mo. Tingnan mo kung kailangan mo ng iron. Lahat ito ay simpleng hakbang na hindi abot ng PHP kada linggo. Pero ang balik pwedeng mas mahaba at mas maginhawang buhay. Ngayon alam kong may ilan sa inyo na nag-iisip hindi ba dapat galing sa pagkain lahat ng vitamins? Tama ka. Pero sa totoo lang hindi na sapat ang nutrients sa pagkain natin ngayon. Mabilis ang luto, laging prito at minsan puro instant. Kahit gustuhin nating magpakabusog sa gulay at isda, ang quality ng pagkain ay nagbago na rin kaya hindi masama kung susuportahan natin ng kaunting
supplements ang araw-araw na diet natin. Lalo na kung tumatanda na tayo at mas kailangan ng katawan ng dagdag na tulong. Isipin mo ito, ang katawan natin ay parang taniman. Kapag bata pa, tayo mataba ang lupa. Pero habang tumatagal, humihina ang lupa, natutuyot. Kaya kailangan natin ng pataba. Hindi para palitan ang lupa kundi para suportahan ito. Ganon din ang bitamina. Hindi ito gamot kundi suporta lang para mas mapatibay ang natural mong lakas. At sa huling bahagi ng video natin, gusto ko sanang iwan sa inyo ang isang hamon. Tanungin mo ang sarili mo, gusto ko bang makita pa ang apo ko na graduate? Gusto ko pa bang sumayaw sa kasal ng anak ko? Gusto ko pa bang mamasyal kahit 80 na ako? Kung oo ang sagot mo, SD, simulan mo sa maliit, isang vitamin C sa umaga. Isang B-complex tuwing may lakad ka. Isang D3 kung hindi ka naarawan. Isang probiotic kung hindi ka madumi. At isang iron kung lagi kang lutang at hingal. Hindi ito magic, pero ito ang praktikal na paraan para umusad sa tamang direksyon. At kung natutunan mo ang kahit isang bagong bagay ngayon, may naramdaman kang oo nga, ganyan ako. Huwag mong hayaan na lumipas lang ang video na ito. Gamitin mo siya. Ibahagi mo sa kaibigan mong senior din. Sabihin mo, panoorin mo to baka makatulong din sao dahil, alam mo minsan kaibigan, lang ang kailangang makapansin para may mabago sa buhay ng isa pang tao. Ngayon tapos na natin pag-usapan ng 5 murang bitamina. Sa susunod na mga bahagi ng video, bibigyan kita ng bonus tips kung paano mo masusulit ang mga ito. Ipapakita ko rin kung paano mo maaabot ang mas malusog na lifestyle. Kahit tight ang budget, hindi mo kailangang bumili ng imported. Ang kailangan mo lang ay kaalaman, konting disiplina at kaunting tiwala sa sarili mo. Kung nakarating ka sa dulo ng part 3, comment 3 sa baba para malaman kung isa ka sa mga tunay na warriors ng buhay, yung mga hindi sumusuko kahit may edad na. Natapos na natin ang 5 murang bitamina na pwedeng-pwede sa budget pero malaki ang tulong sa katawan. Vitamin C, B-complex, vitamin D3, probiotics at iron. Pero alam ko marami pa rin sa inyo ang nagtatanong. Paano ko ba ito pagsasabay-sabayin? Ligtas ba ito inumin ng sabay-sabay? O kaya kailan at papaano ko ito iinumin para sulit? Kaya ngayong part 4, tutulungan kita kung paano mo pwedeng gamitin ang mga bitamina na ito ng wasto. Hindi lang para sa resulta kundi para iwas din sa side effects o pagkasayang. Kasi kahit gaano pa kahusay ang isang bitamina, kung mali ang gamit natin, baka hindi rin maabsorb ng katawan o hindi natin makuha ang full benefit. Simulan natin sa pinaka-basic timing. Ang katawan natin ay may natural na rhythm. May mga oras sa araw na mas maganda ang absorption ng nutrients, kaya mas epektibo ang mga bitamina kung iinumin sa tamang oras, sa tamang dami at kung minsan kasabay ng pagkain, sa umaga, pagkagising at pagkatapos kumain ng almusal. Ang magandang inumin ang vitamin C dahil water-soluble ito. Mas madaling ma-absorb kapag may laman ang tiyan. Bonus pa, nakaka-boost ito ng immune system sa buong araw. B-complex, ito ang energy booster. Kaya mas mainam itong inumin sa umaga kaysa sa gabi para hindi ka antukin buong araw at magkaroon ka ng gana. Sa galaw, probiotics. Karamihan sa probiotics ay mas epektibo kapag iniinom 30 minutes bago kumain o kasabay ng unang meal ng araw. Nakakatulong ito para ayusin ang digestion mo sa buong maghapon. Sa tanghali o pagkatapos ng lunch, pwedeng ituloy kung sakaling hindi mo na-take lahat sa umaga. Kung nakalimutan mong inumin ang vitamin C o B-complex sa umaga, pwede mo pa rin itong habulin sa tanghali. Basta may laman ng tiyan, dito mo rin pwedeng isingit ang iron ferrosulfate. Pero ito ay mainam inumin ng walang kasabay na kape, gatas o tiya dahil pinipigilan ng mga ito ang absorption ng iron. Tubig lang ang katapat nito. Kung medyo sensitive ang tiyan mo, pwedeng inumin ito after light meals. Sa gabi o pagkatapos ng hapunan, ito naman ang perfect time para sa vitamin D3. Dahil fat-soluble ito, mas madaling maabsorb kapag may kasabay kang kinain na may kaunting taba gaya ng isda, itlog o may sabaw na may mantika. Hindi ito stimulant, kaya hindi ito makakasagabal sa tulog. Probiotics din ay pwedeng inumin sa gabi kung hindi mo ito nainom sa umaga. May ibang tao na mas okay ang tiyan nila kapag sa gabi, sila umiinom para sa regular na pagdumi kinabukasan. Pwede mo bang inumin lahat ng sabay-sabay? Ang sagot, depende kung kaya ng tiyan mo at wala. Kang ibang iniinom na gamot na posibleng magka-interaction. Pwede naman, pero para safe at mas epektibo, mas maganda kung hatiin ito sa 2 o 3 schedule sa buong araw. Ngayon, paano naman kung may iniinom kang maintenance? Halimbawa, gamot sa alta presyon, diabetes o cholesterol, ang payo ko.
Ihiwalay ang bitamina ng dog 3 oras mula sa oras ng maintenance meds. Halimbawa, kung ang maintenance mo ay iniinom ng 7 now ng umaga, pwedeng 9 das mo. Inumin ang mga bitamina mo para walang agawan sa absorption at mas siguradong ligtas ang sabay nilang paggamit. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakaimportanteng factor sa paggamit ng vitamins, consistency. Maraming seniors ang sumusubok ng vitamins pero hindi tuloy-tuloy. Iinom ng 3 araw tapos titigil ng 1 linggo. Tapos kapag hindi nila naramdaman agad ang epekto, sinasabi nila na wala namang nangyari. Pero ang katawan natin, lalo na sa may edad, ay slow to react but quick to decline. Ibig